Ano nga ba pangalan ng Diyos? Sino ang nagpangalan sa Kanya? 'Di ba? Kung itatanong ko yan sa iyo, curious ka din, 'di ba? Kasi curious ako sa before parang wala yan sa isip ko eh. Kasi I'm a Roman Catholic and now I'm entering the journey ng saksi ni Jehovah. So sabi ko, bakit Jehovah? Saksi ni Jehovah. Naku-curious ako sa name ng religion nila. So ayan, nag-try ako mag-attend and may ko dito na readings na binigay na babasahin. So basahin ko para sa inyo. Para mas at least aware tayo kung bakit nga ba saksi ni Jehovah or kung bakit Jehovah. Pero 'di ba sa ibang religion kasi yung tawag, marami yung pangalan ni Lord eh. Actually, di naman dapat hindi tayo kailangan magtalo sa pangalan ni Lord. Magkaisa tayo ng matuklasan kung ano nga ba talaga yung tunay na pangalan ng Diyos. So para sa akin kasi, as a Roman Catholic and as a one that nire-respect yung ibang other religion, para sa akin, yung pangalan talaga ni Lord is Yahweh. Kasi yun yung nasasambit ng ibang religion. Nalilinig ko na yun ang word na Yahweh. Pero dito sa Jehovah's Witness, Jehovah. Maano natin yan, i-explain ko dito sa dito sa babasahin. Kasi dito, yung Jehovah and Yahweh, same lang po kasi yun. 'Di ba? Yung term na Jehovah, yun? Translation ng Yahweh na English language. Nagigets niyo po yung point? Alam kong first time pa lang and I'm excited kasi i-share to sa inyo. Kasi, grabe yung yung experience ko sa Saksi ni Jehovah sa pag-try na mag-attend. So, grabe pala yung doon, yung culture, ang ganda. So, 2 times na ako ng content agad about sa Saksi ni Jehovah kasi grabe sa feeling. Parang andun yung faithfulness mo na, parang inano ka na ni Lord sa tamang daan. 'Di ba? Parang at least basta eto basahin ko sa inyo Basahin ko. Bicol to Bicol. So para to sa mga marunong ng Bicol. Di ko na itatranslate ng Tagalog. Sanay kasi ko sa pagbi-video ko Tagalog kasi Pilipino tayo, at least aware yung lahat ng dito sa Philippines na aware sa mga pinagbi-video ko, sa mga pinagsasabi ko, para meron silang awareness kahit Bicolano ko, Tagalog yung ginagamit kong lengguwahe sa pagbi-video. Pero ito para sa mga kapwa ko Bicolano, mga kapatid, ito, magano po kayo dito sa babasahin ko. Si Isay ang Diyos. Dakol na tao ang nagsasabi na nagtutubod sinda sa Diyos. So matod man po ba na nagtutubod ka mo sa Diyos? Siyempre, ngaman po ba kita nagtutubod sa Diyos? Next po, pero kung nahapoton sinda, kung si Isay ang Diyos, iba-iba ang simbag ninda. Ano ba ang simbag mo kapag inaputan? Kung si Isay ang Diyos. So dito, sabi, para sa iba, ang Diyos daing hirap na hukom. Grabe man kinarugkan. Diba? Pero di man sabi digdi na iba na gusto sa nang padusahan ang mga tao huli sa mga pagkakasala ninda. Pwede may point po ini. Miniwala po ako sa part ni ini. Pero first part na paniniwala kan ibang tao na ang Diyos daing hirap na hukom. Grabe manan. Tapos para man sa iba siya mamumuton asin pirming nagpapatawad anuman ang sa indang gibuhon. Yan ang pinaniniwalaan ko ni Partadi. Para kanako si Lord lapo ka na buot. Di po kita niya pababayaan anytime, anywhere we find ways para po na video si Lord. Ayan. Pero nagtutubod man ang iba na ang Diyos marhay asin dahil siya interesado sa to. Interesado po si Lord ka na to. Di lang po siguro siya interesado sa to. Siyempre sa grabing kasalanan na ginigibukan mga tao. Diba? Baka dahil na niya nagugustuhan sa mga ginigibong kasalanan kan tao. Kung baga na papansin niya na nangingibabaw na kasalanan sa kinaban.
Kaya naniniwala ako na darating si Lord at magkakatawang taong muli kagaya ni Jesus. Naniniwala po ako dyan. Pwedeng in private or in public or in private na palihim or in public na magpapakilala siya bilang Diyos. Na ako na ang Diyos. Yun yung sasabihin niya. Para sa akin expectation ko lang yan. Prediction ba? Saan na tayo umabot? Tibaad na mamatikan dakol na huli sa magkakalain na opinion na iyan, tibaad na mamatikan dakol na imposible na agad na mamidbid ang Diyos. Diba? So, tapos na po kita sa part na. Next na po kita sa ngaran po talaga niya. Okay? Saan po talaga sa major topic? Kadakol ko na-explain ko, no? Pero, ano lang, ang kukulalaktawan na part study, pero, doon lang muna tayo iikot sa pangalan ni Lord. Ano ba talaga pangalan ni Lord? 'Di ba? Tinatawag siyang Lord, God, Father, 'di ba? Tatlo sa Roman Catholic in 3 person. God the Father, the Son, and the Holy Spirit, 'di ba? Tatlo din sa term ng tawag natin sa kanya, Diyos, Panginoon, and Ama, 'di ba? Kung sa Tagalog, 'di ba? God, Lord, and Father. Di ba? Parang kung pagsasama-samahin natin yung information, magkakaisa tayong lahat ng religion. Kung magkakaisa tayo, huwag na tayong magtalo-talo sa pangalan. Pero, pwedeng, andun yung curiosity natin eh. Alamin din natin yung pangalan ni Lord. Dapat, curious tayo. Siya nag-create dito ng universe eh. Pagpasalamat natin sa Kanya. Di ba? Then, balik tayo sa Bicol Balik tayo sa Bicol kasi nagtatagalog na naman ako. So, ano ang pangalan ng Diyos? Diba? Pag gusto mong mamidbid ang sarong siguradong ihahapot mo muna sa iya, ano ang pangalan mo? Diba? Tama? Kung gusto mo talagang may siya na pangalan niya, so, itanong mo sa kanya, through prayers, Lord, ano bang pangalan mo? Try mo na ba yan na, sa prayers mo na, Lord, ano ba pangalan mo? Diba? Ako di ko pa yun na-try eh, pero try ko mamayang gabi. Di ba? Pero ko na dito sa true pag-aaral pa na ng Bible, malalaman natin, di ba? Ayan, sobrang ganda nitong topic natin. Then kung ihahapot mo iyan sa Diyos, ano kaya ang sasabihin niya? Sa tingin ninyo, ano ang sasabihin niya? Kung ihapot ninyo yan. Siyempre, sabihin niya ang ngaran niya, di ba? Kunyari, inapot ko si Pading Ronel, si Pading Jude, Pading Sherwin, si Ate Kim, si Ate Clarice, si Josephine, si Laika, si Jovel. Kunyari, inapot ko, ano ang ngaran ninda? Ano yung sisimag din do? Diba? Mga kabatch ko kamo, dapat isabi ninyo ngaran ninyo, diba? Tama? Kung si Lord o ngaon, tingin ninyo, ano raw ay simbag niya? So, isasabi ka ni Lord, sabi, sa Biblia nakasurat eh. Ako si Jehovah, iyan ang sakuyang pangaran. Diba? Lakanes ni Lord. Sinabi tulos, nasa kuwa po pala niya. Isaías 42:8. Diba? Naggayon na. Naisiyan na po ang ngaran. Pero, paano po sa Muslim, Allah. Allah daw ang ngaran. Diba? Allah. Diba? Allah. Tapos sa ibang religion. Hindi ko po sa pinagtatawanan. Respect po sa all religion. Respect ko po yung all religion. Ayan po. Bale, saan na po tayo? Doon na po tayo. Next na po tayo dito. Okay. Nawala tayo. Padagos ko po ang babasahon. Sumunyan mo pa sana nadangog ang pangaran na iyan. So pwedeng iyo, huling bihira o dai, nga ni ginamit kan dakol na para traducer nin Biblia ang ngaran nin Diyos sa parati sinasalidahan nin daiyan kan titulong kagurangnan, di ba? Titulong kagurangnan, o pagwagang bawita kanya, kagurangnan, pinakagurang na tao sa kinaban, ay pinakagurang na Diyos sa kinaban, di ba? Siya yung oldest, di ba? Kung sa human evolution, nasabi nilang nagmula daw sa unggoy, di ba? Siya yung pinakamatandang unggoy. Ay, joke lang po. Hindi ko po binabastos yung pangalan ng Diyos. Nagre-reflect lang po ako dito sa scientifically and biblically po tayo.
Para sa akin at least meron po tayong reflection. So, para sa sige po, dito na po. Pero, naglaktawan pangaran ng Diyos ng mga 7,000, 7,000, 7,000 po, na basis sa Biblia, sa original na lingua wika yan. Ibig sabihin po, 7,000 na. Di ba? 7,000. 7,000. 7,000. Di ba? Grabe na po pala so taon na pakuha-kuha sa mga lingwahe, pasalin-salin ka ngaran niya. Di ba? Parang nagsalin-salin, kaya di kita nagkakausad ka ngaran niya. Di ba? So sadi, ang pangaran na iyan, kumupwesto ni apat na Hebreyong katunog, consonant. Diba? Consonant po pala pangaran niya. Ang original na pangalan ni Lord. Consonant, mayo pong vowels. Wala pong vowels. Naan katumbas, YHWH. In Yahweh po yan. O JHVH. Asin kaidto pa, inatrodusir na iyan sa English na Jehovah. Translation lang po pala yun ni Yahweh. Yahweh po talaga yung pangalan po pala niya. Hindi po Jehovah. Ay, Jehovah po pala. Medyo nalito ko na. Jehovah in translation sa English. Pero para sa akin, mas kilalanin natin siya bilang Yahweh. Kasi yun yung original eh. Para lang po sa akin as a Roman Catholic na nire-respeto yung ibang religion. Wala akong papanigan kasi plano ko na next ng pumasok sa ibang religion, magpapabaptism ako dyan sa saksi ni Jehovah. Kasi sila yung naging bridge ko naging tulay para kay Lord. So doon ako papasok muna. Tatry ko kasi nagustuhan ko po siya. Ayun, doon na muna po mag-e-end yung video natin. And thank you so much and respect po sa mga nasabi ko sa ibang religion. Kung meron man akong naapakan, sorry po. Or biro lang po yung ibang mga nasabi ko from Muslim to something. Magkaisa lang po tayo, peace lang po tayo lagi. And yun lagi pong sinasabi ko. Be unstoppable, be faithful, and God bless you all. Thank you po mga kapatid. Sana po may natutunan tayo and sana alam na nating lahat ang pangalan ni Lord. Wag na po tayong wag na po tayong mag-away-away sa pangalan niya. Ang importante yung pananampalataya natin sa Kanya, di ba? Amen? Amen po ba mga kapatid? Ayan, thank you so much sa inyo and sana maging templo ng Diyos yung katawan nyo, yung banal na espiritu niya para mas maihatid sa inyo. Ayan, maraming salamat. I love you all. Mwah! Mwah! Mwah!